Sentro ngayon ng usapin sa bansa ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang mga kinasasangkutang reklamo kabilang ng hindi maipaliwanag na paggamit nito ng pondo ng taong bayan. Pero ano nga ba ang salitang impeachment? Paano ito gumagana at sino-sino ang maaaring ma-impeach? Tungayan ang balita ni Catherine Landicho. Sa gitna ng may init na usaping pampolitika sa bansa, muling napag-usapan ang salitang impeachment. Ngunit ano nga ba ito? Bawal na tatakbo sa kahit kailan, hindi na pwede makatakbo. Parang may imbestigahan yung mga politiko natin na gumawa ng mga hindi maganda katulad ng pagnanakaw ng pondo na bayan natin, ganun. Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon kung saan maaaring panagutin at alisin sa pwestong matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na paglabag sa batas o sa tiwalang ibinigay sa kanila ng publiko. Nagsimula ang proseso sa House of Representatives kung saan inihahain at dinidinig ang reklamong impeachment. Kapag inaprobahan ito ng kinakailangang bilang ng mga mambabatas, isinusumite ang kaso sa Senado na siya namang nagsisilbing impeachment court. Upang mahatulang guilty ang isang opisyal, kailangang ang boto ng 2/3 ng lahat ng senador. Kapag nahatulan, ang opisyal ay aalisin sa pwesto at maaari ring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap. Gayunman ang impeachment ay hindi isang kasong kriminal. Ang layunin nito ay alisin sa pwesto ang mga opisyal. Kung may pananagutang kriminal ay maaari pa rin siyang kasuhan sa mga regular na hukuman matapos ang impeachment. Mga batayan ng impeachment ay ang culpable violation of Constitution o sadyang paglabag sa Konstitusyon, treason o pagtataksil sa bayan, bribery o panunuhol, graft and corruption, iba pang high crimes, betrayal, public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Noong taong 2000, inaprobahan ng House of Representatives ang impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, ngunit hindi na ito natapos matapos siyang bumaba sa pwesto kasunod ng EDSA 2 noong 2001. Sa parehong taon noong 2011, na-impeach din si dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, ngunit nagbitiw siya bago nagsimula ang paglilitis sa Senado. At si dating Chief Justice Renato Corona, ang kauna-unahang mataas na opisyal na nahatulan sa isang impeachment trial matapos siyang makonvict ng Senado. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy naman ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga artikulo ng impeachment ay ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi umano may paliwanag na yaman at mga issues sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Umano'y bribery at procurement irregularities sa Department of Education at umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.